lahat po ay inanyahang tumayo upang awitin natin ang awit na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ang lahat po ay magsiluhod bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchita. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa pagmimithi mong paglingkuran siya. Bibigyan ka ng karakasan, sisidlan ka ng kapayapaan, itatama niya ang gawa mo, itutumpak ang buhay mo. Kaya't kung masusumpungan lamang siya ng lahat ng tao, sino nga ang magugupo? Sa bawat araw ay manlulumo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa aklat ni Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na laha ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Umanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon.
Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. May mga binigyan ng karunungan ng Ama na makabatid ng mga pagnanasang iulat ang aral niya. May binigyan siyang mga pangitain at binahaginan siya ng talinong magsiwalat ng mga katotohanan niya. May binahaginan siya bilang taong manggagamot, ngunit siya ang nakaangkop na tuwirang nagpapagaling. Sapagkat walang taong manggagamot at magpapagaling ng karawang nilalang na siya ang bumuhay. Marami siyang bahagi sa buhay ng tao, ngunit ang tao kaya, ano ang maibabahagi sa kanya? Sa maraming pinaggalingan o pinagmulan ng mga bagay, kung magkamisan nga, katulad ng pahayag ng mahal na anak na turingan, kapag nakakita ka ng nakaaakit sa iyo, kung minsan yaon ng magliligaw pa. Kapag nagtamasa ka ng magbubuyo sa damdamin mo para maging kalooban mo ay ang pagnanasang pangmundo, yan pang magpapariwara sa buhay mo. At yan ay nagaganap sa ibabaw ng mundong ito, kung saan nalilibang at naaakit ang tao, nandun ang kaisipan niya at damdamin niya. Kung saan ang adhikain niya, nandoon ang isipan niya. Kaya't sinungaling yung tao na sinasabi niyang akit na akit siya sa bagay, sa lapi at pangsanlibutan, ngunit sinasabi niya ay naaakit siya ng Diyos. Marami ang nagsasabing maka-Diyos ako, Diyos ko at Ama ko, sinasamba kita at makikipagtotoo ako. Subalit, na ipagpapalit ang higit na marapat na makamtan kaysa sa bagay. Ngunit hindi nagaganap ang mangibabaw at manaigay Ama nang dahil sa pagnanasa at pagmimithi ng mga layunin, panglaman, pangkatawan at pangsanlibutan. Ilan nga kaya ang mag-uukol ng tapat at totoo sa Ama na sa kabila ng mga pinakita at pinasilay niyang kabutihan niya, ay maaakit siyang patuloy na ito'y kamtin at pagnasahang paglingkuran at ipahihigit sa lahat ng bagay. Magalak kayo at magbunyi, kayong mga nagsisikap at nagsusumakit, na tuwirang pinahihigit nyo ang Ama sa buhay nyo, sapagkat nadama nyo siya't kinilala, kaya't anuman ang pinagdaraan nyo sikat ng araw na kumisay maliwanag at kumisay lubog, nandun pa rin sa isip niyo ang maliwanag na pangunawa ukol sa kanyang kabanalan. At patuloy niyong minimithi na makapanahan kayong ganap sa kanyang piling. Sapagkat alam niyo, higit siya sa lahat ng bagay, wala siyang kapantay, at siya ay magiging isang marapat sa bawat isang tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Mapapalad ang mga nilalang na sa kabila ng tinatamasa nilang masarap na buhay, hindi nakakalimot at di nakakaligtaan niya ang Ama. Hindi nila pinaghigit siya sa lahat, kundi siyang pinangunat pinangibabaw nila, yamang siya'y mahalaga na bumuhay sa kanila. Magalak nga kayo't magbunyi, mga mahal ko, kung patuloy na siyang inaasam-asam nyo, na madamat makilala at paglingkurang totoo, yamang mga anak niya kayong tapat na minamahal niya. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Sapagkat magaganap lahat ang mga nakatala. Daratalang takda na tuwiran niyang sasalain ng tao at huhukuman niya kung ano ang marapat na ibigay niya.
Kaya't magalak kayo't magbunyit, magpasalamat, kayong patuloy na nagnanasang maging tapat, gantimpala niyong matatanggap ay higit sa marapat. Pagharian kayong ganap. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Ang mga naglalayon at nagnanasang amay tanggapin, manahan at maging ganap, patuloy silang nagsusumakit at nagsusumikap na siya ang pangunahin at ganap matanggap sapagkat puso nila'y di nila malirip kung paano ito nagagalak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kapag may pangunawa ka, mapagtitimpian mo nga ang kapwa mo. Subalit paano yung wala? Kaya kung magkaminsan, kapwa mo, kalaban mo, kapwa mo, kaaway mo. Bagamat, batid mo at layon kang magpakatotoo. Kapag hindi ka na nakatimpi, lalabas na ang naturalesa bilang tao na magkakaroon ka na ng damdaming na iiba na sa kinamtan mo. At yaon ang pinahahalagahang huwag nilang sapitin ng mga nagpapakatapat na anak ng Ama, sapagkat takot na silang malisyapa at muling magbalik ang pagkatao nila. Kaya't sa kabila man ang kanilang binabata, patuloy pa rin inaapuhap sa damdamin nila'y Ama, na nagpapasiglat, nagpapagalak upang maaliw sila sa kabila ng dinaranas nila at di sila maligwak, mawalay at magkasalang muli pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap, mga minamahal kong walang humpay, walang tugot na inaalayan. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tanungin kayo, mga minamahal ko, mayroon na bang naging kasinungalingan ng Bibliang ito? Mayroon bang nakatala dito na hindi natutupad? Kaya't kung totoong mag-aaral ang tao at totoong nadadama ang Ama, ang natutunan dito ay nakakatakot lokohin, nakakatakot linlangin at nakakatakot makipaglokohan. Sapagkat alam mo ang nagsalita nito ay makapangyarihan, ngunit hindi siya ang nagsulat, kundi ng unang panahon sa panahon ni Moises, kidlat, apoy ang gumuguhit para magtala sa batong iniyukit ay mga salita. Ngunit sa Biblia, kamay ng tao ang naglimbag at nagtala. Subalit ang pinagmulan ay di tao sa lupa. Kaya't kung ang tao ay gagawin itong kalokohan at pakikipaglokohan, hindi niya dinaya ang Ama, kundi sarili niya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mga nakikiisa at nakikipagtotoo sa Kanya, may takot na ngang totoo, kaya hindi nila kayang linlangin ng Diyos na kanilang tinatawagan at pinaglilingkuran. Kaya naman sa kanilang mga kahinaan bilang tao at marupok pa bilang anak ng Amang nabubuhay pa bilang tao, patuloy naman silang nanghihingi ng kapatawaran sa Kanya at patuloy siyang nagpapadama naman sa mga nagpapakilala na siya'y anak at siya naman ay tumatawag at tinatawag niyang mga anak. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kung walang pinagtibay ang Ama, paano may lalaganap ang aral niya? Kung walang pagtitibayin na gagamitin siya, paano maipapasakato para ng mga salita niya? Kung wala ngang makikipagtotoo sa Kanya, paano makikilalang tapat at totoo ang Ama? Kaya nga, sa kabila ng mayroong mga huwad na tao, may totoo namang anak siya. Sa kabila ng mga mayroong manluloko, mayroon namang mga totoo sa Kanya. Kaya sa kabila ng mga dilim at liwanag na magkasama, nakikita pa rin ng Ama ang tunay na mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan,
kagalakay inyong kamtan, sapagkat ang Ama'y di patay at patuloy na mabubuhay, sapagkat walang kamatayan, mabuhay sa inyo ang pagkilalang tapat nang madama nyo kung sino siyang sa inyo'y magbibigay liwanag. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? O kay daling mga tuwiran, kay daling magdahilan? Kapag tawang nangungusap ng ganitong pagbibigkas, magagalit ang kapwa nila lang na nakaririnig ng sinasambit niya sa bibig. Ngunit at pasubali, sino ang mangungusap kung walang magbibigkas na bibig ng tao? Kaya't ang nakababatid at may pangunawa, natatalos na arok ang kanilang mga pinakikinggan. Kung saan nagmumula at sinong nagdaratal, kaya mataimtim nilang pinakikinggan at pinagninilayan at matama nilang tinutupad yaon. Nang ayon sa kanilang nasang makatupad, makapakipagtotoo at maging ganap sa pananaw at pandinig ng amang di nila nakikita. Ngunit na isa sa larawan ang mabuting gawa niya. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Totoo ba siya? Sapagkat dakila at totoo siya, salita niya'y di magkakabula, makapangyarihan sa lahat ng madla sa nagsasabuhay, napapatupad niya't napapasilay na ganap. Mula kay Juan. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng Diyos. Paano mo ba naisasalarawan ang pakikipagtotoo mo at pagtitiwala mo sa Ama? Nang dahil ba may pinakita na siyang hiwaga sa iyo? O wala pa, ngunit minimithi mong makamtan mo ito. Magalak ka na sa kabila ng wala pa siyang pinakitang himalat hiwaga sa iyo, ngunit nagtitiwala ka na. Naniniwala ka na, sapagkat mapalad kang naniniwala at nagtitiwala sa hindi mo nakikita at wala pang pinakita, ngunit sa puso mo'y naroroon siya. Sapagkat patuloy niyang ikalulugod ito at patuloy mo namang mararanasan kung paano ang pagmimithi mong makamtan siya, siya naman ang kaliwan ng puso mo. Mapapalad ang mga nananahan sa kabutihan ng Ama'y pinagmimithian nilang paglingkuran, sapagkat kung paano ka nagnanasa, higit niyang ibibigay ang marapat sa iyo upang kamtin mo at may sakatuparan ang mabuti mong layunin sa Kanya. Sapagkat sino mang pinaglingkuran mo tao, hindi kapwa mong pinaglilingkuran mo, kundi siyang di mo nakikita, ngunit pinaniniwalaan mo, sapagkat alam mo siyang bumuhay sa iyo. Magalak nga kayo't magbunyi, mga minamahal ko, na sa kabila ng inyong mga gampanin ay patuloy pa rin kayong nagnanasang Ama'y paglingkuran, sapagkat alam nyo, siya lamang ang may-ari ng buhay na may karapatang pumatay na walang nakakaalam at nakasisilay, at siya rin ang bumubuhay sa patay na gusto niyang buhayin, at siyang nagbubuo at bumabalangkas ng maganda't mabuting buhay ni numan. Siya rin ang nagbalangkas ng isang sanggol para iluwal sa sanmaliwanag bilang sandigan na tinatawag na mundong tao ang nakatahan.
Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko, Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Walang mga hinirang na ura-urada pagdakay pinili na. Lahat ng mga hinirang nagsimula muna sa pagpapadama ng Ama, pagpapakilala niya. Bagamat hindi pa tuwirang kilalang-kilala na, ngunit mayroon na siyang pagpapahiwatig kung sino siya at ano siya. Kaya kung ito sa tuwinang bubuhayin ng mga anak niyang napili niya, sino pa kaya ang tatalikod sa kanya? Sino pa kaya ang mapapahamak na sa kabila ng kanyang nakamtan, natalikdan ng liwanag na kanyang marapat ay isinabuhay? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam. Kaya nga't mapalad ang mga nakipag-isa at nakipagtotoo. Tulad ni Nathaniel, maliwanag na tinuran, marami ka pang makikita. Sapagkat sa kanyang pagsunod at pagtalima, lubos niyang makikilala ang tumawag sa kanya. Sapagkat sa pagsunod sa kanyang tumawag, kung bakit siya tinawagan at siya ay natawag, hindi tao ang nanawagan, kundi ang di niya nakikita na gumusto. Kaya't magalak kayo at magbunyi, mga mahal ko, na nagsisikap, nagsusumakit, na patuloy niyong madama ang nakapagpadama na patuloy niyong tanggapin ang nagpatanggap na patuloy niyong kilalanin ang nagpakilala na, at patuloy niyong paglingkuran ang nanawagan sa inyo. Sumainyong kapayapaan, sapagkat kung wala ngang maiibang pag-iisip na magnanasang maglingkod, sino ang maglilingkod? Subalit di loloobin ng Ama na walang maglingkod sa Kanya. Kaya patuloy siyang nagbabahagi ng makikisa at makikipagtotoo sa Kanya. At kilalang-kilala niya ang mga totoo na anak niya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mapapalad kayong mga napabilang sa mga totoo at nakikipagtotoo sa Kanya, sapagkat hindi sayang ang pagtanggap niyo at pagkilala, at lalong hindi masasayang ang paglilingkod niyo sa Kanya. Sapagkat ang sino man sa gantimpalang nararapat, doon inuukol ng Ama kung ano ang dapat niyang ilagak sa kanyang mga anak. Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Hindi lamang ang mga lingkod ang marapat makadama, kundi lahat ng mga anak niyang tinatawag ang anak ito. Tinatawag na anak niya. Tinatawagang kumilala. Tinatawagang makadama. Tinatawagang turuan niya. Tinatawagang makiisa sa kanyang espiritu. Kaya't halina, mga mahal ko, lingkod, hindi lingkod, karapatang mahalin ka, karapatan mong magmahal, sama mong bumuhay, nagpahiram ng buhay. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag gumawa ng kaparaanan at pamamaraan ng Ama sa buhay mo, kung minsa'y katatakhan mo pa kung paano nangyari ito. Kaya't patuloy lamang mithin ninyong magpakatapat at magpakatotoo, kayo mismong magpapatotoo na totoong aral niya at salita niya. Ngunit, paano mapapatotohanan at ipapatotoo niya kung di naman totoo ang mga anak niya? Kaya't sa mga nakikipagtotoo, napapatotohanan ng Ama, salita niya ay di nagkakabula, salita niya ay makapangyarihan sa mga nagsasabuhay na tuwiran. Pagharian kayo, mga minamahal ko,
Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Paano mo mapapatotohanan yan kung wala kang napapatotohanan sa mga aral niya na tutupad at nagaganap? Kaya, ang mga nagsusumigaw na pinatototohanan ng Ama, sila ay nakikipagtotoo. Lalo't sa gampaning, wala namang pakinabang sa mga pinaglilingkuran. Dito sa dakong ito, hindi nyo masasabing, eto sobre, mayroon kayong ikapo, makipagbigay kayo para kami kumita. Tama baga? Ngunit wala man ito, napapakita naman at pinatototohanan ng Ama, kailan may di siya nagpabaya sa mga lingkod niya, na nakikipagtotoo, na nasang manahan siya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Totoo ba ang kwento? Kapag hindi kwentong kutsero, totoong totoo. Kapag kwentong kutsero, malamang sa 100, isa totoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Yan. Naganap ba ang walang-wala? Ngunit binigyan ka muna ng karampot. Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang maniwala. Patuloy kang magnasa na siya ay kamtin mo. Ang karampot ay magkakaroon muli ng karagdagan. Ngunit, alam mo ba na may Diyos ka, ngunit kinakalimutan mo siya dahil sa mga gusto mo sa buhay mo? Huwag kang pakakasiguro, wika nga niya, kung ang napakaraming bungang halaman, kapag ginusto niya isang yugyug lang, lagas lahat sila. Kaya, hindi po ito pananakot, ito'y pagsisiwalat ng totoo at marapat. Kaya ang mga totoong samay tumatanggap, kinikilalang mga aral at salita niya, hindi nila binabaliwala, nakatuon sila doon sa totoong salita at di parabola. Sapagkat alam nila, mahiwaga, makapangyarihan ang Ama. Kaya mapapalad kayo, magsipagbunyi kayong mga nakasumpong sa Kanya, kayong mga sa kasalukuyan ay magandang buhay at patuloy niyo siyang pinagnanasahang hanapin, madamat paglingkuran. Kailan may di kayo pababayaan. Subalit marami na ang katuparan at marami na ang patotoo. Mga naligwak, sutil, pagdaka, walang nangyari sa buhay. Alam kong magagawa ang Ama. Kakarampot, kaya kailangan laganas. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggap din. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Sadyang paniwalaan at hindi nyo tanggapin at hindi nyo may taong matapat sa kapwa-tao. Kahit bali-baligtarin mo, kahit sulsulan mo, tsuhulan mo, di pa rin niya iiwanan kahit walang maibigay sa kanya. Subalit mayroong mga tao, kay daling masuhulan, kay daling maakit at makuha, konting salita at konting alay, sigurado pagpapalit ka. Kaya magalak kayo,
magpuri kayo sa Ama kapag nakatagpo kayong totoo at tapat na kapwa nyo. Higit pa ito sa gintong yaman, ang kayo ay pahalagahan at mahalin. Patotoo lamang amay kanilang kinatatakutan. Mga minamahal ko, ang lahat ng siniwalat sa inyo ay nagaganap sa mundong ito. Ang lahat ng siniwalat sa inyo ay nasilayan ang totoo. Kaya't marami pang matutupad at magaganap. Kung tapat kayong maliwanag sa may tumanggap, kayo rin ang masisiyahan, kayo rin ang magpapatotong, buhay siyang mangusap, tapat siyang maglagak. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Sapagkat mula pa sa panahon ng mga ninuno'y natutupad at nagaganap ito. Kaya't anong maiiba sa panahon nyo? Susunod pang panahon. Walang maiiba, kundi patuloy na paulit-ulit lang ang kaganapan, ang maiiba lamang ang takda ng kahatulan. Sapagkat kung sino ang nararapat at dapat, doon niya malalasap kung anong mabuti niyang ginawa sa buhay. At kung sino ang tunay na marapat din at dapat parusahan, doon niya rin malalasap kung ano ang kanyang ginawa at pinahalagahan. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Di po ba sabi kahapon? Ay, naku, salamat. Malayo pa kayo kasi, no? Kasi nga po ay maaga tayong may gawain ngayon dahil may misyon. Subalit, sabi nga, parti-partisyon. Parti-partisyon. Maari kang gumanap kung wala ka talagang maaasahan. Iparte mo naman ang mahal sa buhay. Kung noon po ay pagpaumanhinan nyo, sapagkat gusto ko lang talagang hindi ako masubukan ng Panginoon, makapaglingkod pa rin ako. Kaya pinagsusumakitan ko naman pong tuktin gawin ang aking mga obligasyon sa pag-aatas na ito. Ngunit kapag minasdan ko yung dapat kong harapin, hindi mo na po ako maglilingkod ngayon dahil kanina'y para kang hingal kabayo. Bakit? Ganyan lang talaga. Wala po Pasensya na kayo. Wala akong asahan. Sabi ko nga, ngayon ang nagpalit ng damit ng aking apo na dumating galing sa eskwela, yung aking alagad, yun, pinihisa nila. Wala po Wala. Kailangan magsikap. Pare-parehas ang mga anak mo. Hindi mo naman pwedeng bigyan sila para, pamana ko ito, wag na kayong mag-ano. Wala po akong pamamana Ano? Yan nga ang lalabanan mo ngayon bilang tao. Sapagkat kung magbibilang tao ka, pagmamasdan mo yung istorya, yung kaganapang yan na maghiwalay kayo para lang maglingkod sa Panginoon, maglilingkod ka. Pagpaumanhinan niyo po ako. Kaya nga sabi ko, hindi naman nawawala ang paglilingkod ko. Kaya ano man ang ginagampanan ko, katuon pa rin ng Diyos sa isip at damdamin ko. Kaya naman, pinakikita niya, hindi naman naiba. May naiba po ba sa mensahe? Bilang tao ba ang umiiral? Sapagkat kahit anong ginagawa ko, nandun pa rin ang puso't isip ko na gusto kong magdumaling makapaglingkod sa Kanya. Kaya ipagpaumanhinan niyo po kung kayo naghihintay naman. Dahil kung pananaigin ko yung sarili ko, hindi po ako maglilingkod ngayon. Magmimisyon pa kami sa malayo, magbibiyahe. Wala ngang maiwan sa apo ko. Kaya naway makaunawa kayo. Dahil kung yung pamilya ko po nakakaunawa nagtitiis sila nagpaparaya Kaya kung minsan, kung magbibilang tao po ako, kapag may mga nagsasalita, hindi po ako nanunumbat o hindi ako nagbibilang, na ibabahagi ko lang po, no? Mabuti pa sila nagsasalita, samantalang ang pamilya mo nagtitiis. Ano? Ano po ba ginagampanan mo? Kung natulog ka lang sana at nakipagkwentuhan, maaaring magalit kayo hindi po ang usapan alas 11, ano po magagawa ko alas 11, hindi pa ako pwedeng maligo at pagod. Papahinga muna, naturalmente.
kailangan magpahinga rin po ako. Di po ba? O bakit po? Eh wala nga pong asahan eh. May nanganak akong manugang. Di pwedeng magluto pa. Eh may anak. O wala pa pong 1 buwan. O, 2 linggo pa lang nanganak. O paanong gagawin mo? O yung mga anak ko po, wala. Eh sinong mga anak kong kasama dito? 2 lalaki, pares na wala rin. O yung apo, eh kaya minsan abusado pa talaga ang tao na makikipag-usap sa'yo, tapos babali, tapos di ka papasukan. Ay, talagang napakas. Sabi ko nga, Ama, Diyos ko, bigyan mo ako ng pagtitimpe. Bigyan niyo po ako ng pagtitimpe. Dahil ako'y kahit kanino nakikipagtuto, sampalin niyo man ako sa oras na ito, wala pa akong niloko sa inyo. Pagkatapos kay sasabihan pang abusado ikaw nga niloloko. Buhay ba nga ma? Kaya po, kung wala kang cross sa puso mo, sigurado, sarado na ang banang. Ayoko pong matatakot ako sa Ama. Di po ako sa inyo natatakot sa Diyos. Bakit po? Kaya sabi ko nga, habang gumagawa po ako, Panginoon, nakikita mo po ako, naririnig mo po ang mga binubulong ng isip ko, naririnig mo po ako sa oras na ito kung anong tinitibok ng puso ko. Subalit, kailangan po tayong magbata para sa ating pagsisikap. Alam niyo po kung anong nakakatuwa at nakakapagpasaya naman? Doon sa mga nakikinabang na sa kabila ng mayroong ayaw sa'yo, marami yung gumugusto at nagmamahal at nakikinabang. Kapag nabasa mo yung mga salamat po Eka, Apo, natupad na po Eka yung sinabi, salamat po Eka, napakasurpresa po. Pati ako nasusurpresa nun Bakit po? Lumulundag ang puso mo sa tuwa, sino ka? Yun po ang pinanghihinayangan ko na dahil sino nga kami na pinagtiwalaan ng Panginoon, mga hinirang na kung titingnan ng kapwa mo, yung ibang kapwa mo, wala kaming silbi, wala kaming kwenta sa pananaw nila, wala kaming kabuluhan, ngunit salamat sa Diyos, binigyan niya kami ng kahalagahan. At yan ngayon ang aking pinahahalagahan at pinanghahawakan, pinanghihinayangan. Di ka man gustuhin ng lahat, di ka man mahalin ng lahat, ang mahalaga, pinagtiwalaan kami, pinaniwalaan kami ng Diyos, di man maniwala ang iba, di man magtiwala ang iba, di man tumanggap ang iba, di man magmahal ang iba. Maraming salamat sa mga tumatanggap, kumikilala at naniniwala, sapagkat doon kami sa Diyos naglilingkod. Diyan kami maglilingkod sa Diyos na hindi nakikita ng lahat, ngunit hindi sa inyo. Kaya ginagawa itong sakripisyong ito, itong pagpapakamartir na ito, pagpapamartir na po ito. Sapagkat kung hindi ka nagpapakamartir at hindi ka nagsasakripisyo, ba't unahin mo pa ito? Hindi mo unahin ito. Maliban nga sana kung pagharap mo napagod ka, tapos binigay na sa iyo yung sweldo mo, wala na yun. Wala na. Huwag po kayo magagalit, Huwag kayo magdaramdam. Hindi kami nanghihingi ng pabuya sa inyo. Ang hinihingi namin sa inyo, ipanalangin nyo kaming mga naglilingkod na nagpapakatotoo, na nagsusumikap, nagsusumakit. Sapagkat tulad ninyo, sabi ko nga sa Panginoon, ako po hindi pamilyang tao. Ako po ay may asawa at may mga anak. Paano ko po gagampanan yan? Hindi ako karapat-dapat. Ako hindi malinis na babae. Ako po ay may asawa. Ang wika niyang maliwanag, hindi ang katauhan mo, pisikal, ang aking lilinisan lamang. Kundi, batid kong buhay mo, batid kong may anak ka, may asawa ka, at magkakamanugang ka balang araw at magkakapo ka, natupad namang lahat yaon. Subalit, ang gagamitin ko sa iyo ay ang puso't isip mo, ang buong pagkatao ay karangkop na nito sa pamamagitan ng aking espiritu. Sapagkat kung hindi masamang espiritu,
ang palalayasin sino ang papasok. At kung di naman mabuting espiritu ang papasok, aba, hindi na bale. Hindi na bale kung namumulot ka lang sana ng basura at dun nang kuhanin ka ng amay, payayamanin ka, tatanggap ka na, di ba? Yan naman ang maraming iba eh. Pinagpapalit nila yung, di ba? Kaluluwa. Sa bagay, makamtan lamang, tamasahin lamang. Ngunit, mapalad siya. Hindi niya kinahiya na siniwalat ang kanyang kasalanan ang pagkakamali niya sa una. Maraming tao nahihiya sila sa kanilang kasalanan, sa mga ginawa nila. Sa Diyos hindi nahihiya. Buhay ba ang Ama? Mapapalad kayong hindi na alintana, yung pagtawanan kayo, kutsain kayo, dahil sa inyong mga siniwalat. Kaysa naman doon sa nagmamalinis, nagmamapuri, parang napakabait. Subalit, pag naman nakatalikod sa kapwa, minumura, kaya chismis kung ano-anong pinagsasasabi at pag nasa sariling tahanan, iba ang ugali kaysa sa harap ng kapwa. Maganda na yung nasa loob ka man, nasa labas, parehas lang. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ang mga lingkod, wala silang privacy tinatawag. Open, nakabukas ang kanilang libro ng buhay. Kaya naman ang mga chismosa ay nagnamimiesta na. Pinagpipiestahan ang buhay nila. Di baling pagpiestahan ang buhay mo, na pag-usapang masaya sila, ang kasiraan mong hahanapin, maligaya ka pa rin. Sapagkat ang mahalaga, may Diyos kang nakakaalam, nakakakilala kung sino ka, ano ka, bilang anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayo inyong kamtan. Mapapalad ang wika nga ng Ama, ang sumusunod, tumatalima sa kanyang pag-aatas, kaya't itong marapatub din, sapagkat siya'y dapat bahaginan ng buhay niyang pahiram. Kaya't ang ginagampanan ito at mga ginagawa ninyo, hindi sa inyong sarili at kapwa-tao ginawa sa Kanya. Kaya't ang lahat ng mga gumagawa ng marapat at dapat, pasalamatan ang Ama. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang liwanag at buhay ninyo ay kamtin ang higit panggalak sa damdamin. Pagpalain kayo. Pasensya na po, wala na pong lalapit. Ano po? Kasi po, pag may lumapit, naragdagan, hindi ka naman makaalis at ano po, pateka, iyon. Wala na yung tampuhan, wala na yung sumbatan. Tama po ba? Masarap po ang damdamin ng wala pong tampo, walang pagdaramdam, masaya, maligaya. Alam niyo po bang masarap ang malinis ang puso't isipan? Napakasarap ng pakiramdam. At upang na po yan, manahan kayo sa Diyos ng katotohanan. Pagpalain kayo